Warfarin diet, ang pinakamalaking pagkakamaling ginagawa ng mga pasyente. Dok, bawal ba talagang kumain ng gulay kapag umiinom ng warfarin? Kung ikaw ay umiinom ng warfarin, malamang narinig mo na ang mga payong ito. Huwag kang kumain ng spinach. Huwag kang kumain ng broccoli. Iwasan mo ang lahat ng berdeng madahong gulay. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na medyo nakakalito ang payong ito? Sa katunayan, ayon sa American Heart Association, hindi kailangang iwasan ng mga pasyenteng umiinom ng warfarin ang mga pagkaing mayaman sa vitamin K. Ang totoong problema ay hindi ang gulay. Ang totoong problema ay ang hindi pagiging consistent. At sa video na ito, ipapaliwanag ko kung bakit. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Duran, cardiologist at vascular medicine specialist. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamadalas na hindi nauunawa ang aspeto ng warfarin therapy, ang pagkain o diet. At sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan ninyo kung bakit hindi galit ang warfarin sa gulay. Galit ito sa mga biglaang pagbabago o sorpresa. Simulan natin sa pinakamahalagang mensahe. Ang layunin ng warfarin diet ay hindi alisin ang vitamin K sa iyong pagkain. Ang layunin ay panatilihing pare-pareho o consistent ang iyong vitamin K intake. Iyon lang. Kung iisa lang ang maaalala mo sa video na ito, sana ito yun. Consistency, hindi pag-iwas. Hindi sobrang paghihigpit. Consistency. Ang vitamin K ay tumutulong sa katawan na gumawa ng mga clotting factors o mga sangkap na responsable sa pamumuo ng dugo. Ang warfarin naman ay gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng aktibidad ng mga clotting factors na ito. Dahil dito, maaaring maapektuhan ng vitamin K ang lakas ng epekto ng warfarin. Dito madalas nalilito ang maraming tao. Iniisip ng ilan, kung naaapektuhan ng vitamin K ang warfarin, dapat iwasan ko na lang ng tuluyan ang vitamin K. Mukhang may katwiran, hindi ba? Pero hindi iyon ang rekomendasyon ng mga eksperto. Isipin mo na ang dose ng warfarin mo ay ina-adjust na ayon sa dami ng kinakain mong gulay. Parang sisaw yan na kailangan nakabalanse sa ere. Sa kabilang upuan ay ang dose ng warfarin mo at sa kabila naman ay ang dami ng gulay na kinakain mo. Kapag na-adjust na sa balanse ng doktor mo, ang sisaw ang bigla ang pag-alis o pagdagdag ng gulay sa diet mo ay nakakawala ng balanse at dahil dyan ang epekto ng warfarin sa dugo ay pabago-bago din. Halimbawa, sa loob ng maraming taon ay bihira kang kumain ng berdeng gulay. Pagkatapos, isang araw ay nagdesisyon kang maging sobrang healthy. Nagsimula kang uminom ng spinach smoothie tuwing umaga. Araw-araw ka nang nagjujuice ng gulay. Biglang tumaas ng husto ang iyong vitamin K intake. Parang binago mo ang mga patakaran ng laro sa isang iglap. Maaaring humina ang epekto ng warfarin. Maaaring bumaba ang iyong INR. At maaaring tumaas ang panganib ng pamumuo ng dugo. Ngayon naman, tingnan natin ang kabaligtarang sitwasyon. Ipagpalagay nating buong buhay kang regular na kumakain ng gulay. Pagkatapos ay may nagsabi sa iyo, huwag na huwag kang kakain ng berdeng gulay habang umiinom ng warfarin. Kaya tuluyan mo itong inalis sa iyong diet. Walang spinach, walang broccoli, walang pechay, walang kangkong. Wala talaga. Ngayon naman, napupunta sa kabilang direksyon ang balanse. Maaaring tumaas ang iyong INR at maaaring tumaas din ang panganib ng pagdurugo. Muli, hindi gulay ang problema. Ang problema ay ang biglaang pagbabago. Ano ang sinasabi ng American Heart Association? Partikular na ipinapayo ng American Heart Association na panatilihing pare-pareho ang vitamin K intake mula linggo hanggang linggo. Pansinin ninyo kung ano ang hindi nila sinasabi. Hindi nila sinasabing huwag nang kumain ng gulay. Hindi nila sinasabing iwasan ang lahat ng pagkaing may vitamin K. Sa halip, binibigyang diin nila ang consistency. Isa ito sa pinakamahalagang payo na maibibigay natin sa ating mga pasyente. Praktikal na payo. Ano ngayon ang dapat gawin ng mga pasyente? Una, kumain ng gulay.
Ikalawa, subukang panatilihing pare-pareho ang dami ng iyong kinakain mula linggo hanggang linggo. Ikatlo, iwasan ang biglaan at matinding pagbabago sa diet nang hindi ipinapaalam sa iyong doktor o healthcare provider. Ikaapat, mag-ingat sa mga green juice cleanse, detox diet, and supplements na maaaring biglang magpataas o magpababa ng vitamin K intake. Ikalima, ipagpatuloy ang regular na INR monitoring. Kung may isang bagay akong nais ninyong tandaan ngayon, ito iyon. Hindi galit ang warfarin sa gulay. Galit ang warfarin sa mga sorpresa. Hindi mo kailangang iwasan ang mga pagkaing mayaman sa vitamin K